Isa ka ba sa mga Kristiyano nakakaranas ng struggle, pagsubok sa buhay? Dumaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay at paglipas ng panahon nawala sa iyo yung kagalakan, passion sa paglilingkod sa Panginoon. At dito sa video na ito pag-usapan natin ang 5 paraan upang maranasan natin ang kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos. Una, alalahanin mo yung unang pagliligtas ng Panginoon sa iyong buhay. Paano mo ba na-encounter ang Panginoong Jesucristo? Sa ating mga buhay, may iba't iba tayong karanasan paano natin na-encounter ang Panginoong Jesucristo. Alalahanin mo yung panahon kung paano ka sinagip sa panahon na ikaw ay malungkot, sa panahon na baon ka sa kasalanan, baon ka sa mga bagay ng mundong ito, punong-puno ng struggle lang yung isipan. Alalahanin mo ang Panginoon Jesucristo. Sariwain mo ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Napakalaga ng una mong pag-ibig. Paano ka iniligtas sa panahon ng kadiliman ng iyong buhay. Kaya kapag sinasariwa natin yung unang nating pag-ibig sa Panginoon, yung unang pagliligtas ng Diyos, nararanasan natin muli yung presensya ng Panginoon. Napakalaga na sinasariwa natin muli yung unang pag-ibig, yung unang pagliligtas ng Panginoon Diyos. Sa aklat na Revelation chapter 2 verse 4, ngunit meron akong laban sa iyo, iyong iniwan yung unang pag-ibig. Merong pag-ibig na ikaw naranasan sa Panginoon. Kaya kapatid, balikan mo ang una mong pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Pangalawa na pag-uusapan natin ay ang panalangin. Napakalaga ng panalangin sa buhay. Kaya kapatid, kung isa ka sa mga tao nakakaranas na nakalimutan mo na yung panalangin sa iyong buhay, mahalaga ito ang panalangin. Sapagkat ang panalangin, ito yung nagbibigay sa atin ng connection natin sa Panginoon Diyos. Ito yung nagbibigay sa atin ng revelation, yung pakipag-ugnayan sa Panginoon. Nararanasan natin yung dakilang presensya ng Diyos kapag tayo ay nananalangin. At sa panalangin, diyan ka muling magkakaroon ng kagalakan. At magkakaroon ka na tinatawag ng init na presensya na nanggagaling sa Panginoon. Ng Thessalonica, chapter 5, verse 16 to 19, ganito pagkasabi, mga galak kayo lagi, magsipanalangin kayo na walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito'y kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. So mga kaibigan sa Panginoon, mga kapatid, napakalaga na tayo ay nananalangin na walang patid. Ibig sabihin, huwag natin patirin yung pananalangin sa buhay. Ang ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy tayo sa pananalangin. Sa pagtawag natin sa Panginoon Diyos, dapat huwag natin putulin yung connection natin sa Panginoon sapagkat ito yung daan natin para tayo ay makatawag sa Panginoon, para tayo makapanalangin sa Panginoon. Napakalaga na marami tayong itinatawag sa Panginoon. Sa panahon tayo ay nag-i-struggle, panalangin ang sagot. Sa panahon na dumadanas tayo ng pagsubok sa buhay, panalangin ang sagot, mga kapatid. Ang sabi ng verse 19, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu kapag tayo ay nakalimot sa panalangin. Yung Espiritu natin ay nangihina. Hindi tayo napupuspos ng banal na Espiritu sapagkat napupuno tayo ng mga bagay ng mundong ito. Kapag puno tayo ng panalangin, walang puwang sa atin yung panlalamig. Walang puwang sa atin yung mga bagay na makakasira sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. Napakalaga na meron tayo na mainit na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, pag-usapan natin, muli natin basahin at sariwain yung pangako ng Diyos. Ano ba ang mga pangako ng Diyos?
ito ay malalaman natin sa pagbabasa natin ng Biblia. Alamin natin muli yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung isa ka sa mga Kristiyano na nakalimot sa pagbabasa ng Biblia, balikan mo ang una mong pag-ibig sa pagbabasa ng Biblia. Sa aklat ng John chapter 5 verse 39. Saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo ang mga yaon mayroon kayo na buhay na walang hanggan at ito'y siyang nagpapatuto tungkol sa akin. Ibig sabihin, saliksikin natin ang salita ng Diyos sapagkat ito ang nagpapatuto tungkol sa ating Panginoon Kristo. Sa pagsasaliksikin natin ng salita ng Diyos, doon natin nararanasan yung presensya ng Panginoon. Doon natin nararanasan ang dakilang pangako ng Panginoon Diyos. Sa panahon na nararanasan mo yung takot, kabalisan, napakahalaga, balikan mo yung pagbabasa mo ng Biblia. Napakahalaga na tayo nagbabasa. Nire-remind natin ang sarili natin na anak tayo ng Diyos. Inire-remind natin ang sarili natin na napakahalaga na meron tayong salita ng Diyos. Kapag dumating tayo sa mga pagsubok ng buhay, matibay yung pundasyon natin ng pananampalataya natin sa Panginoon sapagkat nagbabasa po tayo ng mga dakilang pangako ng Panginoong Kristo sa ating mga buhay. Pang-apat po, alisin mo yung di makakatulong sa paglago sa iyong buhay. Kung meron ka man masakit na karanasan na yung naranasan, kabiguan, sakit na yung nararanasan na mga iniwang ka ng pamilya mo, iniwang ka ng mahal mo sa buhay, iniwang ka ng mga kaibigan mo, yung malalapit na tao sa iyo, iwanan mo sa iyong isipan, alisin mo sa iyong isipan ng hindi makakatulong sa iyo. Sapagkat diyan babagal yung paglago natin sa buhay. Yung mga past natin, yung mga kabiguan, yung mga achievement, iwanan na natin sa isipan natin kundi magkaroon tayo ng panibagong pasimula sa ating mga buhay. At panglima, pwede kang magsimula muli at bumangon muli. Pwede mong baguhin mo ang iyong hinaharap. Hindi mo na mababago ang iyong nakaraan. Yung mga oras na nasayang natin ng nakaraan, hindi mo na mababalikan yan. Hindi mo na maayos yung mga nakaraan. Pero may pwede mong gawin ngayon. Pwede mong ayusin yung future mo ngayon. Yung hinaharap mo, pwede mong ayusin yan, kapatid. Huwag kang panghinaan ng loob. Tulungan mo ang iyong sarili, baguhin ang iyong hinaharap. Huwag mong pakainin ang iyong sarili sa mga nakaraan na. Tapos na yun, kapatid. Dahil sa Panginoon, humakbang tayo sa panibagong bukas. Harapin natin ang magandang plano ng Panginoon Diyos para sa ating mga buhay. Sa aklat ng Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Hindi ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko inaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ko ang mga bagay na sa likuran at tinutuko ko ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala at sa dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kapatid, sinasabi ni Apostol Pablo na hindi siya nagtamo na, kundi nagpapatuloy ako. Napakalaga yung nagpapatuloy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nagpapatuloy ka na baguhin mo ang iyong destinasyon. Nagpapatuloy ka sa pangarap mo sa buhay. Magpatuloy ka, kapatid. Sabi dito, baka sakaling umaabot ko yaong ikinabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko inaring inabot datapat sa bagay ang ginagawa ko na nililimot ko ang mga bagay na sa likuran. Nililimot niya na yung mga bagay yung nakalipas na sa kanyang buhay.
at tinutungo ko ang mga bagay na hinarap. Kinakailangan natin focus tayo mga kapatid sa pinagagawa ng Panginoon. Nais ng Panginoon Diyos, gumawa tayo ng mga plano sa ating mga buhay na naka-align sa paglilingkod sa Panginoon, naka-align sa plano ng Panginoon, at huwag na tayong magpapekto sa mga bagay na nakaraan. Ito ay nakalipas na. Nais ng Panginoon, abutin natin ang mas dakilang bagay, mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Salamat kapatid.